Sa mga fur parents dyan, kung kayo mismo ay nahihirapan sa matinding init ng panahon, paano pa kaya ang iyong mga fur babies? Ang inabilities ng iyong mga fur babies para makapagpawis ay maaring humantong sa heat stroke. Ang mga breed ng aso tulad ng French Bulldog, Pug, Boston Terrier, Shih Tzu, Pekingese, Boxer, Lhasa Apso at English Mastiff ay high risk sa pagkakaroon ng heat stroke. Sila kasi ay mga brachycephalic dogs or may maikling uso. Sa mga pusa naman, high risk din ng mga British Shorthair, Burmese, exotic Himalayan, Persians, Scottish Fold at Selkirk Rex dahil ang mga uri nito ay flat face. Ang mga hayop kasi na may mahabang uso ay mas nakakahinga ng maayos kumpara sa mga flat face or may maiksi ng uso. Ano man ang alaga niyong hayop, maging observant para maagapan ng heat stroke. Kung makita mo ang iyong fur babies na may paghingal or panting, paglalaway na tumutuloy sa paghihina at hindi pagkilos, dalhin sila sa pinakamalapit na veterinary clinic nang mag-check up. Kung ito kasi ay heat stroke, at napabayaan, maaari nitong humantong sa seizures at pagkamatay. Mga kada, importante pong malaman natin ito, kaya makasama po natin this morning ang eksperto sa usaping animal heat stroke, ang veterinarian na si Doc Gab Albert Almera. Good morning, Doc Gab. Good morning, Ma'am Pia. Thank you for having me again sa inyong segment. No? Oo, kasi nakakabahala po talagang nararamdaman nating init sa ngayon. Eh ako po, meron na talaga akong personal experience with dogs getting heat stroke. As a matter of fact, yung dalawang aso po namin, yung isang aso na Pomeranian, namatay po several years back during summer, and we suspect it was heat stroke. Tapos yung aso rin po nung brother-in-law ko na ano naman siya, Alaskan Malamute, namatay din po at 11 months only. Samantalang yung mga kapatid niya nag-survive, pero siya, hindi na siya nakasurvive. So at 11 months old siya po ipumanaw. Ito yung kapatid niya. Buhay pa siya. So this summer, minabuti po namin na talagang kalbuhin siya. May picture po ako, ayan. He doesn't look very attractive. Pero natuto na kami dun sa past experience namin na hindi pala agaran mong mapapansin na tinatamaan na ng heat stroke ang mga alaga natin. So Doc, go ahead and first bati po muna kayo. Tapos sabihan niyo po ang ating mga kada kung ano po yung mga warning signs para hindi po sila matulad sa amin. So magandang umaga sa mga kabarkada natin na kasama ngayon dito sa studio and sa lahat ng nanonood. Actually, Ma'am Pia, very ideal talaga yung topic ngayon kasi even sa clinic, marami kami nakikitang mga cases ng heat stress and heat stroke. Isa sa pinaka-common problem ay hindi alam ng pet parent ano yung stages, paano masabi. Tama ka dun. And marami tayong factors na dapat i-consider para masabi natin kung prone yung pet nyo sa heat stress or heat stroke. But first thing, we have to clarify, ano ba yung heat stress? Anong kaibahan nito sa heat exhaustion tsaka sa heat stroke? Kasi different stages yan eh. Pag sinabi nating heat stress, ito yung pag-develop o pag-ipon ng init sa katawan ng hayop at wala siyang enough na paglabas ng init. So naipon yung init sa loob hanggang sa mag-reach mo na yung heat exhaustion. Ang heat stress ay unang stage pa lang. Yung medyo may hingal, nagkakaroon sila ng parang paglalaway, and then pupunta na yan sa heat exhaustion kapag tumagal yan ng 15 minutes or onward. Yung heat exhaustion, nandito na yung panghihina, nandito na yung tatawag natin ng mga signs, panting na very clear. Yes, Gano'n na sila. Exactly. And then, kung wala ka pa rin binibigay na medical prevention para doon umaabot sa heat stroke na nagkakaroon na ng seizure, pagsusuka, and worse talaga, nagkakaroon ng death sa mga pets natin. Pagsusuka kasama. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal. Kasi di ba, Doc, ang mga dogs, correct me if I'm wrong, dito lang sila nagre-release talaga ng init dun sa nose nila, nagsisweat, sa paws na very maliit din naman, tsaka pag nagpapant sila. Isa sa mga dapat matandaan ng mga
fur parents natin, no, hindi tulad ng ibang hayop, wala silang skin na doon lumalabas yung init. No, ang mga dogs and cats natin, most of the pets kasi natin, naglalabas siya ng init sa kanilang mga nose pad at dun sa mga muso paw. only. Yes, exactly. Napakaliit lang. Sobrang liit. And also, the Ng problem, outlet. karagdagang factor dyan, kapag yung dog mo pa ay makapal yung balahibo, kaya nga, it's a good thing na pinakalbo ninyo. Kasi even if the dog doesn't look good, pero mas safe yun sa panahon ngayon. Mas prefer natin yung safety, cover aesthetic, di ba? Tama. And then yung mga brachycephalic, yung mga maliliit yung uso, or yung mga medyo tinatawag nating pangun-aso, Snub-nosed. Yes. Oo. Katulad po ng pug, pug, boxers, boxers, Yeah. mga bullies. bullies, yes. Oo. At yung mga ibang pusa rin na flat face, exotic no? face, Brachycephalic din siya. common din yun. Ganon And- din po ba ang kaso sa mga pusa? Yes. Feeling ko din, no? Doc, tell us about it. Kasi may mga pusa kasi super mabalahibo ba talaga. sila? Yes, they Siguro sa amin, Hindi ko nakikita pa. nagpapant ang Oo, mga nagpapantin sila. Especially when they're giving birth or nasa sila on heat or something. Pero ngayon, ang ginagawa ko, lagi may aircon. Para lang Pero medyo Kasi mahal lang. indoor sila. Oo, indoor sila. Oo. Nakakita na po ba kayo ng pusa na Na nangyari din heat Yeah. stroke. nagka-heat stroke? Yeah, actually, what we do kasi mostly sa work namin, we really go to communities to provide veterinary care. And the thing is, we really often see yung mga cats talaga na nagpapanting. Tulad din yan sa aso, the only reason bakit medyo less lang sila sa heat stress, kasi like what you said, Ma'am Pia, pwede silang pumasok sa loob ng bahay, indoor, and sometimes they can really escape yung mainit na lugar. Unlike dogs, na hindi sila kayang tumalon, hindi nila kayang magtago, kasi malaki sila eh. Unlike cats, yung cats medyo mas may chance sila na i-save yung sarili nila if mainit na. Pero yes, similar to dogs, meron din tayong makapal yung balahibo na prone Correct. sa heat stroke, short face, or yung mga brachycephalic face. Doc, ano po ang magandang prevention para sa ating mga pets? Okay. Sa mga Fur pet fur parents, una, kailangan mo malaman talaga yung signs. So, kung saan magsisimula yan. Then, pangalawa, sa prevention, you have to know if yung lugar ng pet mo ay meron bang enough na air circulation, and meron ba silang tubig na pwede nilang maging source kung sakali magkaroon sila ng uhaw or dryness ng kanilang lalamunan, kasi doon din nagde-develop yun. Pangalawa, kailangan tandaan ng mga fur parents, hindi nila alam na ang heat stress ay hindi lang sa mainit na lugar. Even yung continuous activity, kahit hindi ganong mainit yung lugar, ay pwedeng mag-cause ng heat stress. Kasi again, by definition, ng heat stress, naipon yung init sa katawan at walang lumalabas. So kahit hindi ganong mainit yung lugar, hindi sila nakabilad sa araw, kung sobrang daming activity, talon ng talon, takbo ng takbo, and wala silang water, then meron pa silang tendency na makulog kasi walang hangin. So possible pa rin yung mag-cause ng heat stress. Hindi lang yung init ng panahon, but even the activity that they do. So, ngayon, sa mga panahon ngayon na saksakan ng tindi ng heat index natin, dapat po ba ay hindi na sila ine-exercise, but it's also very important na bigyan sila ng ehersisyo by walking Yeah. them. Ano pong masasabi mo doon, Doc? Actually, Dapat mas ideal. choose the time of Yes, day? exactly. Actually, we can choose the time of the day para mag-exercise sila. Ideally, not beyond 8 a.m. ng morning. Kasi we can Not see beyond naka-sunset, 8. Oo. nakaset na siya ng 8 a.m. And also remember, when you walk your dog, you have this source of water all the time. Kasi they can actually lessen yung init sa katawan if they drink. And always remember na if you have dogs, you have to remember na kapag sila ay makapal yung balahibo, even they look na parang okay, minsan yung init na ipon, and they will come to the point na sobrang init ng naipon, bigla na lang sila nagko-collapse. Kaya dun sa mga may dog and mga cats na mayroong makapal na balahibo, you will not easily see yung sign eh, kasi naipon yung natatrap pa siya. And kapag sobrang na yung trap na init, dun pa lang siya magpapakita ng sintomas, and delikado yun. So, Doc, do you recommend na lahat ng mga aso or pusa na makapalang balahibo, bigyan ng summer cut or i-shave muna ang kanilang mga balahibo? Yes, very ideal. And it will save them talaga kasi, again, the heat it can be trapped inside the coat. Lalo na yung mga black-coated dogs and cats, dark black yung can trap the ano heat nila. more than yung ibang color. How about their paws? Kasi marami ako nakikita mga pet owners na naglalagay ng mga booties Minsan nadadry din. para i-protect yung kanilang paws. Pero this is so unnatural. They were not Correct. born to wear... I'm sorry doon sa mga kada natin na dinadamitan yung mga alaga Oo, nila. eh. Pero I feel like, hindi ba unnatural yun, Doc? Totoo. Actually, Ma'am Pia, we don't really suggest na magsuot sila ng mga ganong mga boots, lalo na kung lalabas ka ng bahay. Kasi it will Lalo trap the mainitan. heat. Kasi Oo. that's their way of paglalabas ng init, no? Yun nga. It looks, as like sabi nga natin, it looks cute, pero is it safe? Actually, the answer is no.
So mas Ayun. okay pa na hintayin na lang natin yung sundown Yes. para ilakad natin sila para Yes. hindi naman mapaso yung mga Pause nila. nila dun sa init ng semento. Tama po. Doc Diba? Gab, masasabi mo rin na dapat, ipapaliguan natin sila more often this time na How summer. often is How often? often is often? Okay, that's a good question. The thing is, not all pets ay dapat paliguan lagi-lagi din. That's the reason also bakit we have better to keep them indoor lang kaysa paliguan lagi. Kasi ibang pets, nasisira yung natural oil sa balat kapag often yung paliligo mo. okay. For this time, na medyo sobrang init, ideal na siguro How yung much is too much? Yeah, 2 times per week, but not that long. Siguro we can use mga lukewarm water indoor and then dry them up in about 5 to 10 minutes right after. Kasi we also want to prevent yung damage naman sa mga skin nila and balahibo nila pag often yung paliligo. Go Di ahead. ba pwede sila mag-swimming? Kasi may mga, di ba may mga pets that they really like to jump on the As a pool. matter of fact, Yeah. I bought my dogs a small swimming Yung- pool. yun ang Kasi sinasabi pag ko. napapansin ko yung Jack Russell ko, Doc, pag wino-walk ko, pagkatapos namin mag-walk na mga 30 minutes, talagang kakawkawin niya yung water dish niya, tapos ikakalat niya yung tubig, tapos hihigaan Yeah. niya. So, binilan Ang ko siya cute, ng maliit Mama ng P. pool. Nakikita ko talaga, humihiga siya doon sa loob ng Oh, pool. see? Pero ang sabi, wag daw gamitan ng ice cold water because they might go into shock naman. From being extremely hot, bibigyan siya ng extremely cold na environment, baka naman Temperature it shock might na yung cause them to katawan. go into Correct. shock. Totoo ba yun? Yes, totoo yun, Ma'am Pia. Actually, nangyayari kasi dyan, kapag ang dog natin or ang cat natin ay nag-undergo ng heat stress, kailangan natin unti-unti lang yung dissipation o pagkawala ng init. Ang nangyayari kasi kapag pinaliguan mo o nilagyan mo ng ice, yung ice ay gagawin niya yung daluyan ng ugat na sasara. So, sa halip na mawala yung init, naiipon pa siya. Kaya ang advice namin lagi, if nag-heat stress yung cat mo or yung dog mo, kumuha ka ng malamig na towel. Don't cover the towel sa body nila. Punasan mo yung mga mainit na part, usually singit, leeg, yung kanilang mga likod, belly. Just gradual dissipation. Best talaga if you have the capacity, kuha ka ng tubig, hindi ganong malamig, tama lang, and then continuous yung air circulation, yung hangin. So, ang ginagawa natin, we are putting down the temperature habang yung hangin, natanggal din yung init sa loob. Huwag mabilis kasi again, yung ice, ibablock niya yung daluyan ng dugo at magkakosyon ng shock. Yung water naman, Doc, na ginagamit namin is room temperature or parang outside temperature pwede. water. Okay lang ba yun? Yes, pwede po yun. Huwag naman din mainit, no? Huwag din Oo, lukewarm. hindi Ideal yung medyo malamig, huwag lang sobrang lamig. Oo. Nakikita ko siya, nag-enjoy siya. Humihiga talaga. Yun nga eh. Humihilata siya doon. Quick. Tapos after that, hindi na siya nagpapant. Yes. Namamanage siya na kasi yung init. Kasi definitely, ang ginagawa kasi natin sa init, talagang yung tubig, nagpapa-cool down. Pero lagi ang pinakamadalas na concern namin dyan is, until kailan ba? So ang ginagawa natin kapag may heat stress, monitor mo di temperature. Kasi remember, ang normal temperature ng dog at cats mo ay nasa around 30 to 39. Pag nagpaligo ka ng tuloy-tuloy, kasi sila naghihingal, monitor the temperature. Once they reach below 39, stop mo na. Kasi mag-hypothermia naman sila doon. Oh, okay. Ano pong pangunang lunas kapag nakita natin na nagsusuka na, Doc? Of course, take it to the nearest veterinarian, pero dun sa bahay lamang na home remedy para lang maibsan, Doc. Init. Okay, sa mga pet parents natin, o fur parents natin, tandaan natin, i-assess muna natin ano ba yung condition ng pet mo. Kung siya naman ay wala pa sa heat stroke, kaya pa niyang maglakad, may mga tendency pa siya na parang mag-minom ng tubig, first thing is remove the pet from the area na mainit. Provide ka ng hangin at ng malamig na tubig na pwede nilang mainom. Second, pwede mong gawin ay lagyan mo sila o punasan mo sila ng towel na may malamig na tubig para magsimulang mawala yung init sa katawan nila. And then third, monitor mo yung temperature. Pag bumaba na yung temperature ng init, pwede mo na silang i-cool down o tanggalin na yung pinaprovide mo na tubig para masigurado mo naman na hindi sila mag-hypothermia. And of course, tandaan nyo din, kapag po ang inyong pet ay nando na sa point talaga ng heat stroke, na magko-collapse na, there's no remedy for that, wala nang prevention, rush to the nearest clinic. So assess the situation first. Wow. Bukod po sa dogs and cats, meron po bang mga iba pang animals that we keep as pets na high risk for heat stroke? Yes. Meron po sa mga, lalo na sa mga exotic lover dyan, very prone po ang amphibians, ang reptiles, kasi those animals are reliant on water. Once madry sila,
yung kanila kasing breathing area ay nasa mga scales nila. So imagine, tinanggal mo yung parang yung tubig sa katawan nila, mas prone talaga sila compare sa dogs and cats sa heat stroke. Wow, so they have to be extra vigilant. Yes. Eh, yung mga, birds. Birds can also be prone to heat stress. The only good thing with birds, lalo na kung sila naman ay nasa maluwag na lugar, they can fly. So they can have yung source ng hangin. However, kung sila ay trap, prone din Nasa sila. cage. Yes. Oo. Mahirap din yun. Hindi naman po advisable na kalbuhin. Last lang. Kailangan nila Last yung lang. ano ng Naalala ko feathers. dati may hamster si Mama P. Yung mga may ganyan, yung mga maliliit na ganun din. Yes po. Pati yung mga ganyan. Even exotic, lahat ng hayop actually can be prone to heat stress. Kasi ang lagi nating definition, hindi niya mailabas yung init. And remember po sa mga fur parents natin, hindi porket naka-recover sila sa heat stress, wala nang problema. Once your pet na naka-experience ng heat stroke, yung 3rd level, yung temperature nun is nasa 42 degrees, it can damage the organ. So you have to monitor, follow up ka sa vet, ano yung naging epekto ng heat stroke sa kanya. Kahit sabi mo na Pia, na wala na yung panting. Pero ganong naka-epekto yung heat stroke sa kanya or heat stress, so only the vet can see that. So pag ina-exercise po ang mga aso, kailan po sila kailangan mag-drink? Kasi katulad niya, wino-walk ko yung aso ko. After 30 minutes, is that okay? Drinking after 30 minutes ulit? Okay. Or For sa ganyan, Pia, depende yan sa pet mo Hindi din maganda yung always in between, hindi madalas, monitor them. If tingin mo may mga sign na sila ng hingal, just make this available for them. Kasi definitely they will give you the signs na gusto nilang uminom. Yun. Okay. Alright. Maraming salamat, Doc. Doc Gab. Please tell Arcadas kung saan po kayo pwedeng makontakt for appointments and consultations. Okay. So sa lahat po ng mga kasama natin ngayong araw, you can reach out to us by visiting our Facebook page. That's Doc Gab Veterinarian sa Facebook, TikTok, and Instagram. We are visiting different communities almost every day para mag-provide ng veterinary care, and actually we do spay and neuter. Sa mga may question naman and want to do seminars with us, you can also reach out to us through our social media pages. And so sa mga taga-QC po, we are opening our clinic this July sa Holy Spirit, Quezon City. Ayun, Doc, thank you. Thank you, Doc. Thank you po. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!